At ito na nga kabayan ang mga kinakailangang mga documents. 8 lang naman ito. Kayang-kaya lang naman nating i-gather lahat. Okay? Inabutan lang talaga ako ng expiration ng aking IELTS. Ay, sarap talaga magkape kabayan. Welcome back po ulit kabayan. This is Dads from Dads Info TV. At muli naman pong nagbabalik kasi gusto pong i-share sa inyo ang aking kasulukuyang naranasan ngayong kabayan kung balak nyo po. Okay? Kung balak mo mag-submit ng EOI para sa ONIP. Ano ba tong EOI na sinasabi ko? Ito po yung Expression of Interest para po sa ONIP. ONIP, ibig sabihin, Ontario Immigration Pathway Program kabayan. Okay? So, bago yan, magbubukas muna ako ng email. May 3 dumating eh. Yung isa nabuksan ko na. Kaya, sana ba yung nabuksan ko? Ayan. So, well, hindi naman big deal, ano? Galing sa Sun Life. Nakatanggap tayo ng cheque. Kunti lang naman, maliit lang naman. At saka itong dalawa. Ano ba ito? Okay, buksan natin bago tayo mag-umpisa. At i-share ko sa inyo kung ano yung mga kasulukuyang naranasan ko. Ano? Well, busy ako ngayong kabayan kasi nga marami ako inasikaso. Pero mas pinili kong gumawa ng video para meron akong ma-share sa inyo. At hindi nyo rin maranasan yung naranasan ko ngayon at mapapaghandaan nyo. At sana meron kayong kapulutang aral sa ating vlog ngayon. So ano ba ito? Uy! Driver's license kabayan. Driver's license. Okay? Dito po to sa Ontario. Ayan o, driver's license. Kabayan, para sa kaalaman ng lahat, sa mga hindi nakakaalam, dito po sa Canada, kapag kalilipat po tayo, lalo na sa mga baguhan, kapag lilipat po tayo ng tirahan or address at kung meron kang license kabayan, dapat pumunta ka sa Service Canada or Service Ontario. Kung hindi ako nagkakamali, puntahan nyo po yung opisina yon ng Service Canada at sabihin mo sa kanila na lumipat ka ng tahanan at nagpalit ka ng address within 6 days. Pero ako medyo tinamad kasi ako kaya ayun. Medyo matagal-tagal ako nakapag-report at nakapagsabi sa kanila nga nagpalit nga ako ng address, lumipat ako ng bahay. At ito nga kabayan, papalitan nila po ng bagong, yung license mo, papalitan nila, okay, bago na po yung address. Actually, hindi ito yung pinunta ko doon sa Service Canada. Ang pinunta ko po talaga doon ay i-renew yung aking Ontario Health Card. Okay? Kasi natapos na yung una kong 2 taon na kontrata at nakakuha ako ng 1 year na extension visa, work permit, at kailangan ko i-renew yung Ontario Health Card based doon sa bago kong nakuha na work permit. At kasamang palad kabayan dahil nga patanga-tanga tayo minsan, hanggat umabot na siya sa hindi ko siya na-renew kaagad-agad at umabot na nga doon sa 6 months below yung validity niya, which is hindi na pwede. Okay, tandaan nyo kapag meron kayong bagong work permit, i-renew nyo kaagad yung inyong health card. Alam nga doon sa Ontario, huwag nyo hintay na bumaba sa 6 months kasi hindi na pwede kabayan unless kung meron kayong papakita sa kanila na nag-apply uli kayo, meron kayong bagong LMIA, nag-apply uli kayo ng bagong work permit. Pwede yun. Sa aking side, wala akong mapakita sa ngayon kasi hindi pa ako nag-apply. So, ayun, hindi ko nakuha yung aking bagong Ontario Health Card. Which is, malaking tulong sana, Although meron akong private health card provided ng aking company, pero iba pa rin yung kabayan kapag government. Kasi pag government, lahat covered eh. Sa private kasi, hindi naman 100%. Okay? So, ayan. May bagong lisensya na tayo, bagong address. Well, para sa kalamang lahat, ang license ko pala ay EZ sa Ontario. EZ ang tawag dito. Sa ibang province ay Class 1. So, meron akong license. Allowed ako magmaniho ng truck,
mga dump truck, mga trailer, pero hindi allowed dito sa sa bus, hindi allowed. Ayan na. Okay, yung panghuli. Oops, well, galing pala sa aming company. Ito po yung aming company. Where Isco. Isco is the division. So, merong adjustment na nagaganap. May incentives kung tawagin. Fiscal year profit sharing, which is kapapasok ko na lang naman, ay meron tayong nakuha na maliit lang naman. Pero, well, expected naman natin yun kasi kapapasok lang natin, kajojoy lang natin sa kumpanya. At yan nga yung pag-uusapan ni Kabayan about doon sa dahil nga natapos na ang aking probationary period, which is 3 months yun, pag-uusapan natin yung nomination kasi yun ang ni-request ko, Kabayan, sa aming kumpanya. Ito na nga yung kwento, Pagkatapos ng probationary period, katapusan ng January, agad-agad nag-email ako sa aming HR. Dito sa amin kasi dahil nag-merge na yung aming previous company, yung ibang previous na pangalan, nag-merge sila sa Where. Okay? Ang dating pangalan ng aking employer is CIS, Career Industrial Supply. So, parang nag-merge sila sa Where Isco International, kaya pati yung HR medyo naging global, Although may HR kami dito sa Sudbury, Canada, ang yung pinaka-head talaga is nasa USA, Portland. Siya yung pinaka in charge pagdating sa mga PR application. So ito na nga, okay na yung probationary period ko, nag-usap na kami na aking manager, supervisor. So agad-agad in-email ko yung HR namin dito sa Canada, Sudbury. Okay? Yung email ko, pinoward din niya doon sa HR, sa pinaka-head doon sa Portland, USA, at sinabi niya doon na yung the business is approved by ng aking nominasyon, either RCIP or Rural Community Eviction Program at saka ONIP. Yun ang binanggit ko, either sa dalawa, Hanggat ito na nga, umabot ng halos na 2 buwan na follow-up, continuous follow-up ko, Kabayan, ay wala talagang positive na response yung HR namin sa Where Portland, USA. Okay? Diba tayo naman ay kapag na-hire tayo sa company, meron naman tayong email, company email, diba, kung tawagin. Bukod dun sa personal na private, meron tayong company email, which is doon po pinadala ng aming HR dito sa Sudbury, Canada. So, ganito na nga nangyari, walang reply, Kabayan. So, ang ginawa ko, 2 beses, yung unang beses, nag-raise ako ng concern doon sa tinatawag namin na help desk. Global yun, help desk. Nag-raise ako ng concern, bakit walang reply? Ang sabi doon ng HR, sa Portland, USA, kausapin mo yung HR mo dito sa Sudbury, Canada, which is nakausap ko na nga at nag-send na nga siya ng email sa kanya. So, ang tanong sa sarili, hindi ba niya nabasa yung email na yun na pinurward ng aming HR dito sa Canada? So, sinabi ko yun sa HR namin na kailangan niya na mag-email nga doon sa tinatawag na HR Global. Okay? At sabi naman ng HR namin dito, ipalo up mo sa kanya. Kumbaga, pati ako naguluhan na rin, So, yung first concern na yun, yung ticket, na-close na. So, hanggang umabot na nga itong Marso, medyo nababahala na ako kasi nga, palapit na palapit ma-expire ang aking IELTS. So, ito na nga, nag-raise ako uli ng ticket doon sa HR Global namin. At inattach ko po yung HR yung email ng HR namin dito sa Canada. Inattach ko doon sa aking complaint doon sa HR help desk. At sa awa na Diyos, Kabayan, kasi nga matagal ko po pinagdadasal, nabasa niya. At ang kanyang response, hindi daw niya minumonitor yung kanyang company email kasi doon siya nakatutok sa global
Okay, global HR mismo. Sabi ko, well, nangyari na. So, buti na lang nag-respond siya. At yun na nga. Sinabi niya sa akin na hindi ako qualified doon sa RCIP nomination, which is kasi wala doon aking posisyon as a warehouse, receiver, and shipper. So, isang option namin, which is sinadjust ko na sa kanya na ONIP. So, ito na nga. So, sabi ko, kukuha na ako ng sarili kong immigration consultant. Kasi nga, ayaw kong magkaroon ng tawag dito, utang na loob sa kumpanya. At siyempre, meron akong kasamang dependent o ang aking mag-ina. So, ako naman ang magbabayad nun. So, sabi ko, shoulder ko na lahat para wala na akong alalahanin pa. Okay? So, ito na nga. Nag-email ng aking HR sa US. Okay? Nag-submit na raw siya ng employment offer. Parang ganon. At doon sa submission ng employment offer, ay inassign na niya yung aking immigration consultant. So, ayun. Pagkatapos nun, nag-email na rin sa akin yung consultant. At ibinigay na nga yung listahan na dapat kong asikasuhin, na dapat kong i-gather para ma-submit yung expression of entry. Okay? Para ma-submit na namin sa ONIP, para maisama ko dun sa pooling. Okay? Bago tayo, kung halimbawa, swertihin sa, di ba, which is yan ang ating pinagdadala sa Diyos, may bigyan tayo ng invitasyon. So, bago mangyari yun, kailangan tayo mag-submit ng expression of entry sa ONIP. At ito na nga, kabayan, ang mga kinakailangang mga documents. 8 lang naman ito. Kayang-kaya lang naman nating i-gather lahat. Okay? Inabutan lang talaga ako ng expiration ng aking IELTS. Nag-expire siya last March 23. Hindi na umabot, kabayan. So, ano ba itong mga documents na dapat natin i-gather para ma-submit natin yung submission of express of entry para sa ONIP. Unang-una, galing ito, yung listahan ito sa aking immigration consultant. Unang-una, updated resume. Okay? Updated resume, kailangan niyang, kabayan. Pangalawa, kopya ng offer of employment. Current. Okay? Dapat current to lahat. Okay? Pangatlo, current payslip na nakalagay yung sahod mo per hour. Tandaan, kabayan, itong sa ONIP dapat full-time. Okay? Ang job employment, hindi part-time. Okay? Pang-apat, ito yung tinatawag na ECA o Education Credential Assessment. Kalakip na dito, kabayan, yung transcript of record or diploma na nakasaad doon kung kailan ang graduation date natin. Okay? Pang-5, T4 in the year of 2025. Okay? Hindi yung latest na 2026, 2025, T4. At saka yung CRA Notice Assessment, which is, aalamin ko pa yan kung ano yung CRA Notice Assessment. Okay? Pang-6, passport. Okay? Passport. At ang pang-7, current work permit. Okay? Kung anong work permit na hawak mo. Ano ba yan? Under LMA ba yan? Closed or open work permit. Basta permit. Pang-8, kopya ng valid IELTS test result or CELPIP. At dito na nga ako sumablay, kabayan, sa pang-8 kasi ka-expired lang ng aking IELTS last March 23. So, nakalaang araw lang talaga, hindi talaga umabot, kabayan. Ay, which is, wala tayong magawa.
Kaya naman, kahit busy ako ngayon, ay ginawa ko tong video na ito para mapaghandaan mo na dapat laging valid ang ating language test result sa panahon ng application o submission ng kahit anumang mga nomination program dito sa Canada. No? Hindi kasi ako nakinig sa asawa ko eh. Ay, nako. Sabi ng asawa ko, dapat updated yung yung IELTS. Sabi ko, hintayin ko na lang kung ano ang response ng HR. Kasi baka masayang. Kasi sabi ko, baka masayang IELTS na hindi magamit. Malay natin, mapauwi tayo at hindi tayo ma-qualify doon sa sinasabi natin na ONIP. So, hindi na ako mag-take ng IELTS. So, yun ang aking paliwanag. So, ito na nga. Wala ako ibang choice. Kaya naman agad-agad ako nag-book ng test exam. Nakakuha ako sa susunod na Sabado. Ang kinuha ko para mas mabilis ay computer-based. Mas mabilis kasi ang result niyan. Nasa 5 days. Which is yung base computer na IELTS. IELTS ito ha. Hindi ako familiar sa computer-based. Kaya inaaral ko pa ngayon kung ano yung mga technique sa computer-based. Kasi nasanay ako doon sa written exam. Which is pang-apat ko na exam to. Ay nako. 2 sa Dubai. At pang-apat dito sa Canada. Well, ang presyo ng IELTS kabayan is nasa 369. Okay? Sabi nila, mas mura daw ang self-pip at mas madali. Pero dahil nga gamay ko na yung IELTS, kabisado ko na, so doon ako nag-stick para hindi ako mahirapan kasi nga ilang araw lang yung preparation ko, 1 linggo lang. So next Sabado ay mag-i-exam na ako ng IELTS general training lang naman. Okay? So, ayun. Kabayan, Sana kapupulutan mong aral yung video na ito. Gawin yung at lahat na hindi ma-expired yung mga lalong-lalo na yung IELTS at saka yung police clearance. Importante yung kabayan, yung police clearance. Pero hindi pa naman, sa ngayon, hindi pa kailangan yung police clearance. Pero once na maimbitahan tayo, kailangan yung police clearance, which is makukuha din through online lang. Napakadali. Gagawa ko na ng video yan, kabayan, sa susunod. Paano ba kumuha ng police clearance online? So, ayun kabayan, sana ang video na ito ay kapulutan nyo ng aral. Huwag yung gayaan yung ginawa ko, okay? So, this is Dads from Dads Info TV. See you soon. Shukran.